Ako na siguro ang pinakamahina sa lahat ng mga OFW dahil hanggang 3 years lang ang nakayanan ko. Wala pang 1 year sa South Korea. Alam ko nang hanggang 3 years lang akong mamamalagi doon. At 3 months bago matapos ang visa ko, tinanong ako ng amo ko kung mag-i-extend pa daw ako. Malamang may idea na siya na bala ko nang umuwi after 3 years kahit hindi ko pa sinabi sa kanya. Siguro isa sa mga kasamahan ko doon ang nagsabi sa kanya dahil lahat naman sila ay may idea na. Kinausap niya lang ako dahil gusto niyang mag-extend pa ako ng 1 year and 10 months and most probably, baka isisinser pa niya ako. Alam kong nangihinayang siya pero kailangan ko ring unahin ang sarili ko, yung kalusugan ko, and most especially, kailangan kong unahin ang pamilya ko. It's between family or career. Kung alin ang mas matimbang, maswerte naman na ako sa abroad dahil nabibili ko ang mga needs at iilan sa mga wants namin ng pamilya ko. Yung mga nahihirapan kaming mabili dati. Sadyang may mga bagay lang talaga na hindi kayang bilhin ng pera. Sa mga OFW na may mga sariling pamilya na alam nila to, kaya bilib na bilib ako sa kanila dahil sa tibay ng kalooban nila. Ito na nga, thankful sa lahat ng mga blessings na pinagkaloob ng Diyos sa loob ng 3 years sa buhay ko. Natural sa tao ang pagiging greedy. Alam nyo yung feeling na nabitin ka sa 3 years dahil marami ka pang gustong makuha. Pero isasakripisyo mo at paninindigan mong enough is enough. Dahil naniniwala kang hindi lahat ng kasiyahan ay nakukuha externally, lalo na sa pera, status at possessions. Pero self, paalala lang, ang layo mo pa. Pero ang layo-layo mo na rin pala. Kumpara doon sa dating padjak driver, tricycle driver at fishball vendor na dating ikaw. Lahat ng naabot mo, mga 90% malamang ay dala ng ibang tao. Tama naman na naging motivations mo ang mga expectations ng ibang tao. Pero mali na patutunayan mo sa iba ang kakayanan mo. Mali na iikot ang mundo mo sa kaisipan ng ibang tao. This is not a motivational vlog. Bahala kayo sa iisipin at mga sasabihin nyo. Basta ako ay nagbabalot lang ng mga lumang gamit ko dito. Lalo na itong bike para maipadala ko sa Pinas. Ito lang naman ang natatanging pasalubong na hiningi ng panganay ko. Si Bunso naman, tanging portable fan lang ang gusto. Wala, simple lang akong tao, simple lang din ang pamilya ko, pero mataas kaming mangarap. At ito na nga ang panibagong simula upang ipagpatuloy na trabahuin ang mga pangarap na yon na magkakasama kami. Habang nagbabaks nga ako, ay na-underestimate ko ang mga gamit ko, kaya tinipid ko ang mga box na pinadala ko. Kaya nag-over baggage ako at ayan tuloy, nakatipid ako dahil hindi na ako nakapamili pa ng mga chocolate. Ang dami pa namang nanghingi, di ba ate? Pero tama, hindi talaga ako nag-effort na bumili ng mga pasalubong dahil nakalaan na ang budget ko para sa mga projects ko. Kung okay lang naman sa inyo, tara na lang sa bahay at ibibili ko kayo ng Cloud9. Mau kita. Mau kita. Labay-labay ra ko. Nag-video-video pa ko. Taas na buyog, taas pa sa ako. Ang akong bibi, ang akong bibi. Ang gusto ko lang ay makita at makasama ang mag-ina ko kaya pinapunta ko rin sila sa Manila upang makabawi man lang sa 3 years naming magkakalayo.